Matindi. Oh, matindi ho. Bakit ho? Ganito. Ikikwento ko sa inyo, ha? Easy lang. Ikikwento ko. Kasi maraming naglabasa na sabi kesyo Malacanang daw ang pasimuno nitong palitan dyan sa Senado. Alam mo, una ko ang argumento dyan, kung Malacanang yan, hindi si Zubiri ilalagay dyan. Hindi si Chis Escudero ang ilalagay dyan. Ang ilalagay dyan si Jinggoy. Bakit hindi si Jinggoy ang nilagay? Alam naman natin si Jinggoy ang talagang malapit sa Malacanang at alam naman natin na mga Estrada talagang mga makamarkuso yan. At siya ho ang pumoporma ng mga nakaraang buwan. Diba? Nakita naman ho natin ng mga nakaraang buwan. Ang chismis talaga ho dyan ay si Jinggoy. Pero bakit? Diba? Bakit biglang napunta kay Chis Escudero? Kasi nga ganito ho, ang kinuwento ko sa inyo, marami ho sa mga senador ay hindi ho masaya. Hindi ho sila masaya sa pamumuno ni Zubiri. Una, sabi, di umano ng aking mga sources sa palipaligid, lalo na dyan sa Senado, si Zubiri daw po kasi ay parang merong sariling grupo, yung kanyang 7. Diba? May sarili siyang grupo. Naiitsapwera yung iba. Kasi alam nyo, ito ang optics dyan sa Senado. Para sa mga hindi nakakaalam, ito alam mo ng iba to eh. Yung Kamara, madaling impluwensyahan yan ng presidente. Pero ang mga senador, hindi ganun kadali. Kasi marami naman po dyan ang nanalo ng hindi naman kaalyado ng presidente. Marami naman nanalo dyan na kayang manalo without the influence of the president. Di ba ho? Ngayon, bakit to ba itong mga kababayan nating senador ay nainis? Kasi ang siste, dapat dyan kinakalat ho yung mga chairmanship ng mga komite. Kinakalat ho yung responsibilidad. Lahat ho kinakalat. Ang siste, yung mga kaalyado lang, yung Magic 7 na tinatawag, ang binigyan lamang ng hindi naman pabor. Parang yun lang ang iniitsipwera iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala namang pakialam ang mga senador na yan eh. Masaya naman po sila as long as hindi sila maitsipwera. Naitsipwera iba. Iyan ang una. Pangalawa, eto na, papasok na tayo dito sa 12 billion. Ano ba itong 12 billion, Banat Bay? Ito lang yan kasimple. Meron tayong tinatawag na National Expenditure Program. Okay, tatawagin nating NEP. Ang NEP, o National Expenditure Program, ayan po yung piniprepare ng executive o yung office ng presidente o yun yung mga DBM. Nagpe-prepare po sila ng budget kada taon at ipinapasa nila sa legislatura, which composed of the Congress, Kamara, House of Representatives, and the Senate. Diba kung papansin niyo taon-taon binabalangkas yung budget, Kamara, at saka sa Senado. Pagkatapos nun, magkakaroon ng BICAM. When you say BICAM, magsasama ilang representante ng Senado at representante ng Kamara. Alam naman po natin kung sino ang mga pinuno o representante ng Senado, ina-assign po yan ni Zubiri, which is si Senator Angara. So siya ho ang representante sa BICAM. Ganito siste. Ito daw budget nagpinasa ng Malacanang ay ito. Papakita ko na ho Ito po ay mari-research ninyo sa ano po ito? Nasa website po, Official Gazette. Nasa DBM din po ito. Ipapakita ko na ho. Pwede nyo hong i-google. Ito ho'y public document. Ayan po yan. Kung makikita ninyo dyan, sandali Kung makikita ninyo dyan, sandali. Nakalagay po dyan ang budget na ipinasa ng executive. Ayan. Pagdating po sa COMELEC, punta tayo sa COMELEC, di ba? Kasi sinasabi nga natin yung 12 billion na punta sa COMELEC. Ang pinasa po ay, ayan nakasulat, naka-araw na po yan. 27,103,000 ang recommendation. Okay? Ayan po. 27. Ayan. Ay, sorry. In billion pala to. Alam ko in billion to. Sorry. Sorry naman. Okay? Ngayon, saan napunta? So, after ng yung National Expenditure Program, pinasa ng DBM, Malacanang, sa Kamara,
Ito yung budget. O, sabi, di ba? Ito yung budget. Tapos, ang lumabas, itinapos o binalangkas ng Kamara, okay, na gagawing batas na kasama ng Senado, dumaan sa BICAM, na ang representante ng BICAM ng Senado ay walang iba kung hindi si Angara, na tao ni Zubiri. Ito na ang naging tinatawag na GAA naman. Ano po yung GAA? Ibig sabihin po niyan. General Appropriation Act of 2024. Sa madaling salita, isa na po siyang batas na ipinasa ng Kamara at ng Senado. Na supposedly, ang amount lang doon sa unang proposal ay, ilan ho yan? 27. Ngayon, kasi in billions to so kasi para lumiit na lang yung pagkasulat. Nung napasa na sa GAA, eto na po yun. Ayan, malinaw po. Naging, ayan, nakasulat na ho dyan. Naging 40 billion. Okay? Sa madaling salita, mga kababayan, yung 12 million ay nadagdag sa COMELEC. Nagigets ninyo? So from 27 billion nung pinasa ng Malacanang Kamara, ginawa ng Kamara, dinagdagan ng 12 billion ang COMELEC, inaprubahan ni Senator Angara, siyempre, sa pamamagitan ng utos ng Senado na Senate President ay si Zubiri. Pinahintulutan niya ito. Pinayagan niya na madagdagan ng 12 billion. Saan napunta? Ulitin natin Hindi po natin sinasabing binulsa. Hindi ho nila mabubulsa yan. Taon-taon na po yan na talagang, kunwari, pag-uusapan yung budget, may babawasan, may dadagdagan. Etong 12 billion, nabawas ito sa Senado. Ibig sabihin, ang budget ng Senado, ng buong institusyon, hindi ho ng senador, ng institusyon, yung Senate, ay nabawasan. Actually, ang balita ko nga, hindi nga ho 12 billion na nabawas. 15 billion talaga. Okay? Although haka-haka pa lang yun, mahirap na. Magadun tayo, di ba? Although pag tatanungin nyo yung ibang mga senador, alam nila yan. 15 billion talaga. So, yung 3 billion, hindi nila alam kung saan napunta. At hindi pa mahanap. Kung saan man yun, hindi natin alam. Basta, ang balita ko, may magre-retire. Hindi natin alam. Hanapin nyo na lang yun. I-google ninyo kung sino yung magre-retire. Yung 12 billion napunta sa budget ng COMELEC na hindi naman hinihingi ng COMELEC. Hindi ho ito hinihingi ng COMELEC. Bakit? Sapat na po kasi yung budget nila para sa eleksyon. Okay? Na ang budget po nung eleksyon ay sapat na. Bakit nadagdagan ng 12 billion? At bakit pinayagan ni Zubiri na malagyan ng 12 billion yung COMELEC? Ito siste. Ito siste. Siyempre, kung ikaw senador, alam naman natin, halimbawa lang ito kunwari, ang senador, meron silang, ang Senate, meron hong budget na, halimbawa lang, 24 billion, which is yun talaga ang kadalasang ipinapasang budget po ng Senado. Nabawasan sila di umano ng 15. Although, kasi yung 15, hindi ko makita yung 3 billion kung saan napunta, bulong-bulungan pa lang yun na bakit nabawasan ng 15. Pero let's just stick to the 12 billion. Nabawasan ng 12 billion. So 24 yun Usually, tabu itong usapan na ito kasi budget ito So may tigi 1 billion ng mga senador para sa kanilang mga pet project, pet program o kung ano mang program yan. May ganyan na mga senador. Siyempre nabawasan ng
12 billion na hindi naman sinang-ayunan ng karamihan ng senador. Nagigets nyo? Siyempre, sandali, ano ito? Bakit ganun? Di ba? Siyempre, magtataka iba. Oh. Siyempre, pag binawasan mo yung buong institusyon, mababawasan bawat senador, yung mga kanila mga pet project. Again, uulitin natin. Lilinawin ko. Hindi po ito binubulsa ng senador, ha? Hindi po ito binulsa ni dating Senate President Zubiri. Hindi ganon. Okay? I-divert lang o inilipat lang o sa madaling salita, hinayaan lang malipat sa COMELEC. Bakit nakakainis? Number 1, siyempre mabibwisit yung ibang mga senador. Number 2, sinasabi ni Zubiri publicly na ayaw niya sa Chacha, pero pinapayagan niya ang galaw ng Kamara. Kasi galaw ng Kamara ito eh. Etong pagdagay ng 12 billion sa COMELEC ay sahil sa kagustuhan ni Prime Minister. Para may pondo para ho sa eleksyon para sa Chacha. Nagigets ninyo? Ang kinakataka ng ibang mga senador, akala ko ba against tayo sa Chacha? Bakit pinayagan mo through the leadership of Zubiri, you allowed na malipat doon sa COMELEC yung budget? Nagigets nyo na? Hindi ko lang nailagay dito pero yung sinabi ko pa kahapon na doon sa 12 billion supposedly 4 billion ang budget ng COMELEC pagdating sa eleksyon, ngayon naging 16 billion na yung pang-eleksyon. Sandali hanapin ho natin ito. Wait lang para mas maganda ho wait. Hanapin po natin to. Papakita ko ho sa inyo ito. Kasi importante na makita nyo ho ito wait lang Wait a minute Sandali lang. Ipapakita ko lamang po Ito. Naku po, patay tayo dyan. Eto Ito. Pakita natin para sabihin ng iba dyan ito. Ayan. Kita niyo yan? Galing mismo yan sa libro ng buhay. Ayan. Para tayo transparent tayo ika nga hindi tayo yung tayo yung wait lang wait lang ito hindi tayo kasi yung yung chismis lang ayaw natin yung ganyan yung chismis walang ebidensyang ipinapakita. Hindi ako papayag ng ganun. Alam nyo naman ako ayan. So ano po yan? Nakikita niyo yan. 16 billion na. From dating 4 billion lang. Kasi yun lang ang ginagamit sa eleksyon, 4 billion. Ngayon naging 16 na dagdagan para ho yan sa eleksyon ng Chacha. So isang malaking kasinungalingan yung sinasabi ng ilan dyan na todo depensa sila ngayon na kaya kami natanggal, kaya dahil galaw ito ng Malacanang. Tandaan niyo sa buhay. Ito makinig kayo. Sa buhay, merong paraan ng Diyos para mabuking katotohanan. When everyone becomes greedy. Naintindihan nyo? Pag ang bawat isa naging greedy, mag-aaway at mag-aaway yan. Pag ang isa nag-away-away pagdating sa pera, hindi naman natin sinasabing greedy lahat ng senador pero kasi pera pinag-uusapan dito Maraming nainis, sabi, anak ka ng wedding. Akala ko ba hate mo yan, Chacha? Bakit mo pinalulusot yung mga ganito? Bakit mo pinayaga mabudgetan ito? So, iba pala yung sinasabi mo sa harapan ng camera
At sa tunay na nangyayari. Ganun ang siste. Kaya ho, maraming nainis. Maraming nagalit. At kaya nga kung papansinin ninyo, eto first evidence, kung talaga bagang galaw ng Malacanang, dapat si Jinggoy ang nilagay dyan. Pangalawa, kung galaw ng Malacanang yan at sinasabi mo na hindi ka kasi sumunod sa utos, bakit hanggang ngayon, ipapakita ko sa inyo, ang may mga hawak pa rin ng chairmanship ay si Bato pa rin. Same pa rin, hindi nagbago. Ibig sabihin, tuloy ang PDEA hearing, tuloy si Bato bilang head nung committee na yon. So, yung argumento mo na hindi ka sumunod ay isang katarantaduhan. Pangatlo, kung madidiktahan, maniwala ho kayo sa akin, ang PDP na naandyan, 4 po sila dyan. Plus, sino pa? Si Cayetano, 2 Cayetano. 6 na yun. Di ba? Bilyar pa, 2 pa yun. 8 na yun. 8 yan na hindi papayag sa tsa-tsa. Si Robin lang siguro ang meron ng medyo gusto talaga yun. Hindi ho yan magiging tuta ng administrasyon. Naku po. Sabi ni Melvin, asa na ebidensya mo? Ayan na nga, pinakita na nga eh. Okay. Ano, bulag ka ba? Bulag? Bulag ka? Eto pa. Eto pa. Kikwento ko sa inyo. Banat bay? Bakit inimbitahan ng mga Marcos ang mga senador? Pinaliwanag ko na kahapon na yung imbitasyon na yun ay last week pa. At the same time, tama yung opinion yung sinabi ni Boss Dada to show power, kailangan gawin ng Malacanang yun na parang sandali. Kasi nagdating, kinaya nilang maniobre ng Senado nang hindi sila gumagalaw. Ito nga ang sabi nila Banat Bay, gumalaw pa rin yan kahit papaano. Gumalaw pa rin yan. Bakit? Ang paggalaw nila, ang pangsag-ayon nila, ay hindi nila pinigilan yung nangyaring kudita sa Senado. Yun. Rodal, maraming salamat po. May punto naman. Tama talaga may punto ho yun. May punto ho yun na kaya naman masasabi mong hindi na pumalag ang Malacanang kasi alam nilang may numero na Wala na sila magagawa. So yun lang ang pinakagalaw ng Malacanang. Ngayon, kailangan nilang pumapel, ipakita sa tao, we are still under control of the Senate. So, tinuloy na yung party-party na yan. O yung dinner na yan, di ba? Eto ha. Boss Dada, bakit si Banat hanapin yung ebidensya pero yung luka-luka hindi? Oo nga. Ay, grabe ka naman, Boss Dada. Pinahamak mo na naman ako sa komento mong yan. Hindi, ito. Isipin nyo pa ito. Kasi marami din ang nagsasabi dyan na kesyo, bakit si Cheese Escudero, bakit hindi daw si Cayetano? Alam mo, kasi iba ang optics ng Senado. Tandaan ho natin yan. Hindi ho yan ganyan-ganyan na basta-basta kung sino lang ilalagay natin. Hindi po pwede yun. Kailangan may neutrality magaganap sa loob ng Senado. Kaya nga kung mapapansin ninyo, todo-todo na nila ngayon yung gagawin nilang pagkampanya. Kasi alam nilang walang hawak sila sa Senado. Ulitin ko. Kung ikaw ay may utak, kung may utak ka lang naman. Kung may utak, pero kung wala kang utak, wala kang magawa talaga dun. Kung may utak ka, bakit papayag si Senator Bongo at ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte na sumama sa isang kudita talaga ang tawag dyan kudita para mag-upo ng isang senador na maging tuta ni Marcos. Isipin nyo ng malalim yun. Pwede naman mag-abstain na lang si Bongo. Pwede na lang sabihin niya, ay hindi, ayoko. Bahala na kayo mag-away-away dyan. Labas ako dyan. Bakit siya nandun?
kung yan ay magiging tuta ng Malacanang. Yun na lang eh. Yun na lang, lahat ng argumento na nagsasabing may galawang Malacanang dito, it's haka-haka. Ngayon, pinakitaan ko kayo ng ebidensya. Ebidensya, ha? Napakalinaw na ebidensya na talagang yung 12 billion, ulitin ko ha, hindi ninakaw, inilagay lang yung budget sa COMELEC para patakbuhin yung tsa-tsa na kinainisan ng karamihan ng anti-tsa-tsa doon sa Senado. Nabuisit sila, anti-tsa-tsa tayo ha, nakanantutsa. Bakit bigla mong binigyan o inalaw magka-budget ang COMELEC for tsa-tsa? Isipin niyo yun ha, bakit mo ilalagay yung, akala ko ba anti-tsa-tsa tayo? Oh,